Dalawang walang kalaban-laban ng mga biktima ang walang awang pinatay sa magkahiwalay na lugar. Ang isa ay natagpuang may mga saksak at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa loob ng kanilang bahay. Salaysay ng kanyang lola, aswang ang salarin, at ang mga sugat ay dahil sa mga matatalas nitong kuko. Samantala, ang isa naman ay natagpuang may sugat sa kanyang ulo. Matapos na mawala, ay natagpuan itong wala ng buhay sa likod ng simbahan ng St. Martin de Porres sa liblib na lugar na nasasakupan ng Mountain Province. Yang naglalaro at nakihalubilo pa ang batang ito sa isang okasyong ginanap sa Sitio Batnong, Banawel, Bayan ng Natonin, Mountain Province noong Sabado, May 23. Kasama ng bata ang kanyang lola. Pero ito na pala ang huling araw na makikitang buhay ang bata. Sa tabi ng isang simbahan, nadiskubring patay na ang biktima. Isang nakakagimbal na insidente ang yumanig sa bayan po ng Pandi, Bulacan matapos na matagpuang patay ang isang 2 anyos na bata na may malalim na sugat sa tiyan at mga kamay habang natutulog kasama ang kanyang lola. May 23, 2026 ng hapon, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Natonin Mountain Province. Ang report ay tungkol sa pagkawala ng 3 taong si Baby Thea. Base sa natanggap nilang report, alas 2 ng hapon nang isama si Baby Thea ng kanyang lola sa isang pagtitipon sa barangay. Nang mainip ang bata sa kinauupuan, ay nakipaglaro ito sa iba pang bata na naroon, hanggang sa bigla na lamang itong maglaho. Sinubukan nilang hanapin si Baby Thea, subalit hindi nila ito natagpuan. Around 2 p.m. nalaman ng parang nakita ng lula na wala na yung bata sa care niya. So, nireport niya ito sa mga kapitbahay at nagkandak sila ng search. Katuwang ang mga pulis, tauhan ng Bureau of Fire Protection at iba pa, ay agad silang nagsagawa ng search operation sa lugar. Tumagal ang paghahanap hanggang alas 2 ng madaling araw, nang pansamantala itong ipatigil para na rin sa kaligtasan at para makapagpahinga ang mga naghahanap. Ganon pa man ay hindi tumigil ang pamilya at sa kabila ng labis na pagod, puyat ay nanaig sa kanila ang labis na pag-aalala at ang pag-asa na maaaring nasa paligid lang si Baby Thea at takot na naghihintay sa kanila. Kinabukasan pagsikat ng araw ay muling pinagpatuloy ang search and rescue operation. Ganap na alas 7:30 ng umaga nang matagpuan ng mismong lolo ni Baby Thea ang kanyang wala ng buhay na katawan sa likod ng chapel ng St. Martin de Porres sa Sitio Batnog, Barangay Banawel, Natonin, Mountain Province. Dinala pa nila si Thea sa Anastasia Rafael Sagel Memorial Hospital sa poblasyon Natonin. Ngunit idiniklara itong wala ng buhay pagdating sa ospital. Base sa paunang ulat, nagtamo umano si Thea ng traumatic brain injury o malalang sugat sa kanyang ulo sanhi ng pagkakahampas ng matigas na bagay na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang magulang ni Thea ay nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya naman naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola at lolo. Dahil sa pangyayari ay agad na bumuo ang Natonin Municipal Police Station ng grupo na tumutok sa kaso. Nagkaroon sila ng breakthrough ng ilang mga testigo nagbigay ng impormasyon na may 2 batang lalaki ang nakitang kasama ni Thea bago ito mawala. Bandang alas 5 ng hapon noong May 23, 2026, malapit sa Banawel Elementary School. Una nang pinuntahan ng mga investigador ang tirahan ng 12 years old na batang lalaki noong May 25, 2026 para tanungin ang kinaroroonan nito noong araw na mawala si Thea. Sa panayam ay itinanggi nito na nakita niya ang biktima. Sa halip, ayon sa kanya, ay nasa paaralan siya ng araw na iyon at dumiretso na siyang umuwi kinahapunan. Kalaunan, nang makaalis ang mga pulis ay nagiba ang kilos ng bata. Nagtaka ang ina nito dahil tinanong siya umano ng anak kung ano ang nangyayari sa isang batang nakapatay. Dahil dito ay masinsinan nitong kinausap ng ina hanggang sa dito nito inamin at isinalaysay ang nagawang kasalanan. Nang marinig ang pag-amin ng anak ay agad na dumulog ang kanyang ina sa mga barangay officials na siya namang nagpaabot ng impormasyon sa mga kinauukulan.
Maliban sa kanya, isa pang bata ang sinabi nito na kasama niya nang gawin ng pamamaslang. Dahil dito, ang dalawa ay agad na isinalang sa magkahiwalay na pagtatanong sa gabay ng mga tauhan ng Municipal Social Welfare and Development Officer at abogado ng Public Attorney's Office. Dito ay sabay na inilahad ng dalawa ang kanilang pagkakasangkot sa pangyayari. Ayon sa kanila, noong hapon ng May 23, 2026, paglabas ng school, ay nagkayayaan ng dalawa na uminom ng gin sa isang sarado at abandonadong tindahan, malapit sa kapilya kung saan nakita ang biktima. Habang umiinom ay aksidente namang nagawi sa lugar si Thea at nakita nito ang kanilang ginagawa. Sa takot na baka magsumbong ang biktima ay inutusan ng 12 years old ang kasama niyang 8 years old para tawagin si Thea. Paglapit nito ay kumuha ang 12 years old ng kahoy na siyang inihampas nito sa ulo ng bata. Nang mawalan nito ng buhay ay sa kanila ito iniwan at umuwi na sila sa kanilang mga bahay na tila ba walang nangyari. Bagamat nasa pangangalaga na ng mga pulis dahil nga mga minors at inirekomenda ng Department of Social Welfare and Development na isailalim sa intervention program ang 12 years old. Samantalang ang 8 years old naman ay ibinalik sa pangangalaga ng kanyang mga magulang at mananatili sa ilalim ng monitoring ng mga social welfare. Ito ay bilang pagsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act kung saan nakalagay na hindi maaaring ikulong ang mga batang nasa edad 15 pababa na lumapag sa batas. Sa halip ay isa sa ilalim lang ang mga ito sa intervention upang lubusan nilang maintindihan ang kanilang nagawang kasalanan at siguruhing hindi na nila ito uulitin pa. Bagay na dumagdag sa sakit na nararamdaman ng pamilya ni Thea. Paano na lamang ang nangyari sa kanya? Sino ang mananagot at paano nila makukuha ang hustisya? Samantala, isa namang nakakabahalang krimen ang naganap sa Pandi, Bulacan noong April 13, 2026. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang kapulisan ng Pandi, Bulacan dahil sa misteryosong pagkamatay ng isang bata na si Sherina Nicole. Ayon sa report, ang mga magulang ni Nicole ay matagal nang hiwalay. Ganun pa man, ay maayos naman na naging usapan ng dalawa sa kanilang responsibilidad sa anak. May mga pagkakataon na hinihiram ng ama si Nicole at ilang araw din na nananatili sa bahay ng kanyang lolo at lola dahil nga nagtatrabaho ang kanyang ama. Kampante naman ang kanyang ina dahil nga ang nag-aalaga kay Nicole ay ang kanyang lola. Sa salaysay ng lola ni Nicole, alas 4 ng madaling araw nang magising siya sa malakas na lagabog. Nang kanyang tignan ang kanyang apo ay nakita niya itong nahulog sa duyan at duguan. Sinugod pa nila si Nicole sa paggamutan, subalit diniklara na itong walang buhay. Sa pagsusuri, nakitaan ng biktima ng malalalim na sugat at hiwa ng matalas na bagay sa kanyang katawan na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nang muling kausapin ng mga investigador ang lola ni Nicole, ay sinabi nito na kagagawan iyon ng mangkukulam. Ayon sa kanya, ang sugat na tinamo ng kanyang apo ay galing sa matatalas at matutulis na kuko ng isang mangkukulam. Sa investigasyon lumalabas na ng gabi na mangyari ang krimen ay ang lolo at lola lang ni Nicole ang kasama niya sa bahay dahil sa nasa trabaho at nag-overtime ang kanyang ama. Sa kasalukuyan ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulis ng Pandi, Bulacan sa kung ano ba ang nangyari kay Nicole. Lumampit na din ang pamilya sa tanggapan ng Raffy Tulfo in Action sa pagnanais na mapabilis ang investigasyon at mapanagot ang totoong may sala. Sa huling update, sinabi ng PNP na nagkaroon ng foul play sa pagkamatay ni Nicole at hindi rin sila naniniwala na isang mangkukulam o aswang ang may gawa nito sa biktima. Ang buhay ni Thea at Nicole ay nawala sa madugong pamamaraan at nakakalungkot dahil sa kabila ng mga nangyari ay tila mailap at imposible pa para sa dalawang bata ang makamit ang hustisya. Hey! This one! Get a roll full.